Dominant Protector. Credit to the author. 6,621-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Malinaw na kayang mag-teleport ng maraming tao nang sabay-sabay ang teleportation talisman na ito. Talagang may taglay na kakayahan ang munting prinsesa ng isang pamilyang anteng-anteng. Bukod pa rito, hindi man lang siya nagpakita ng anumang sama ng loob ng gamitin ang isang mataas na uri ng anteng-anteng para sa teleportasyon. Masunuring tumayo si Terence sa tabi ni Horen habang nakatingin sa kanilang tatlo, pinapanood si Cynthia habang pinapagana ang teleportation talisman. Isang mahinang halo ang kumalat at pinalibutan silang apat. Pagkatapos, bumuo ito ng pagbabago-bago sa espasyo at inilipat sila sa hindi malamang direksyon. Hindi nagtagal ang proseso ng teleportasyon, ilang segundo lamang. Medyo nahihilo ako, pero bale wala lang iyon kay Terence. Para hindi maghinala si Cynthia, nagkunwari si Terence na nahihilo, kahit papaano ay hindi mas malakas kaysa sa magkapatid na yon. Tio Linford, hindi pa ba kayo tapos? Aalis na kami. Niyugyug ni Cynthia ang braso ni Terence, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pero kahit gaano pa ito tingnan ni Terence, tila sinusubukan pa rin siya ng babaeng may itim na tiyan. Pasensya na, masyado akong mahirap at bihira akong gumamit ng mga talisman sa teleportasyon, kaya hindi ako masyadong sanay dito. Nahihiyang tumanggaw si Terence habang nakahawak sa noo niya. Ang basura ay palaging basura. Kahit ang paggamit ng talisman sa teleportasyon ay maaaring makapagpahina sa iyo ng kalahating araw. Ngumisi si Horen ng may paghamak, saka lumapit kay Cynthia. Junior sister, tingnan mo. Sa hindi kalayuan na bahagi ng batis na iyon ang pupuntahan natin. Makakarating tayo sa lokasyon ng misyon pagkatapos nating maglakad sa batis ng ilang sandali. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Hindi naman sa hindi alam ni Junior sister, kailangan mo pa bang magpaliwanag? Tumawa ng malamig si Mochen at muling nakipagtalo. Paano kung alam ni Junior sister? Hindi mo ba maipaliwanag ng detalyado? Huwag kang magselos tuwing hindi ka nabibigyan ng pagkakataong magtanghal. Hindi nagpigil si Horen, at nagsimula ring makipagtalo. Kumislap ang malalaking mata ni Cynthia na may bahid ng kawalan ng magawa. Kasama ang dalawang kasamahan sa koponan na ito, kailangan niyang magpanggap na inosente at cute sa lahat ng oras. Napapagod na siya kapag naiisip pa lang niya ito. Lin-er, ikaw ang manggenguna sa daan. Hanggat hindi ka mamamatay, bibigyan kita ng ilan sa mga benepisyo pagdating ng panahon. Nagpalitan ng ilang salita sina Horen at Mochen at mabilis na inutusan si Terence na umalis muna. Kung hindi lang dahil kay Cynthia, malamang napatay na ni Terence ang dalawang ugok na ito. Susubukan kong huwag mamatay. Hihintayin ko ang mga benepisyo. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Terence habang naglalakad papalapit, susuko na sa ideya. Hey! Napakawalang katwiran naman ang matandang ito. Kung dati lang yan, sinunog ko na sana siya ng direkta gamit ang bolang apoy. Malakas na dumura si Horen. Gayunpaman, hindi niya alam na kung ito ay nakaraan na, ang masusunog hanggang mamatay ay siya. Siyempre, ito ang isang taong gustong dalhin ni Cynthia, kaya kinailangan ni Horen na ibigay ang mukha niya kahit ano pa ang mangyari, kaya sinabi na lang niya. Walang anumang pagtutol si Cynthia sa plano ni Horen, sa halip ay tumingin siya sa likod ni Terence nang may pag-asam. Sumunod ang tatlo kay Terence, sinabi ng misyon ng paaralan na hindi ito isang mapanganib na lugar, at silang tatlo ay sapat na upang harapin ang sitwasyon at ligtas na makalabas dito. Pero para kay Terence, na isang nascent soul, medyo mapanganib ito. Mabuti na lang at hindi pala tunay na nascent soul si Terence. Nang marating niya ang batis, napagtanto niya na iyon ang pasukan patungo sa isang level 7 stealth formation. Ang tanging paraan para makapasok sa pasukan ay sa pamamagitan ng batis dito. Pagkatapos, sa isang punto sa itaas ng agos, maaari na talaga siyang makadaan sa hanay ng mga nagtatago. Kung diretso siyang pupunta sa agos ng tubig, hindi siya makakapasok. Gayon din, kung maglalakad siya paakyat sa batis, hindi siya makakapasok maliban kung makarating siya sa tamang lugar. Hindi maaaring gawin ng dalawa ang lahat. Hindi naging madali para kay Terence na matuklasan ang pormasyong ito nang walang tulong ng multo.
Napansin lamang niya ito pagpasok niya sa pasukan. Walang daan sa unahan, paano tayo pupunta? Tumayo si Terence sa harap ng isang malaking bato at humarap sa tatlo. Siyempre, alam niyang papasok siya sa invisibility formation pagkatapos niyang dumaan sa malaking batong ito. Gayunpaman, may 3 taong nakasunod sa likuran niya. Magiging tanga siya kung talagang papasok siya. Gamitin mo lang ang ulo mo para ihampas yang malaking batong yan at may paraan para makalabas. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Tumawa si Horen habang nakaturo sa bato, dahilan para magmukhang masama si Terence. Nihalata ni Terence na mahilig maglaro si Horen ng mga nakakabagot na larong ito, at ganoon niya pinatay ang mga miyembro ng pamilya Cheng. Ganon din sa pagkakataong ito. Sigurado si Terence na magiging maayos ang lahat kahit tumama siya sa bato, pero bakit niya ito paglalaroan? Napakatigas ng batong ito. Sa tingin ko ay malamang na mapilayan siya kapag nataman niya ito. May iba pa bang paraan? Hinawakan ni Terence ang bato, nalilitong. Sa unang tingin, ang malaking bato ay may sapat na kakayahang magbalat kayo. Ang isang normal na paghawak at pagkatok ay hindi magpapakita ng anumang depekto, maliban na lang kung ito ay idaan ng may puwersa. Kung sasabihin kong hampasin mo, hampasin mo. Kung ayaw mo, tutulungan kitang hampasin. Agad na naging agresibo si Horen, may bahid ng pagnanais na pumatay na sumilay sa kanyang mga mata. Para lang siyang pamatay kanyan ni Terence, at kung hindi siya pakikinggan ng pamatay kanyan, wala ring saysay ang buhay niya. Nang makitang tila walang pakialam si Cynthia kay Terence, muling bumilis ang tibok ng puso ni Horen, kung hindi siya pakikinggan ni Terence, papatayin niya lang ito. Hindi ko sinabing hindi ko siya papatulan, ang bilis naman. Sadyang bulong ni Terence bago inayos ang anggulo ng kanyang katawan at hinarap ang bato gamit ang kanyang balikat, handang sumugod. Sabi ko gamitin mo ang ulo mo. Huwag ang katawan niya. Hindi mo ba naiintindihan ang lengguwahe ng tao? Umungol si Horen, may pilyong ngiti sa mukha na para bang interesado siyang asarin si Terence. Oo. Palihim na inikot ni Terence ang kanyang mga mata. Para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, yumuko na lang siya at humarap sa malaking bato. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at padyak-padyak ang kanyang mga paa, saka tumakbo palapit. Kumislap ang mga mata ni Cynthia sa pagkalito. Nagkamali ba talaga siya? Yumuko siya ng ganoon lang. Hindi talaga siya mukhang mayabang. Bahagyang umiling si Cynthia at nagpas siyang magpatuloy sa pagmamasid. Kasabay nito, yumuko si Terence at sumalpok sa bato. Siyempre, hindi niya gagamitin ang buong lakas niya para sugurin ito. Masyadong peke kung gagamitin niya ang lahat ng lakas niya. Hahaha, talagang nabangga niya ito. Kahit medyo nagpigil siya, kwalipikado pa rin siyang maging kanyan. Tumawa si Horen at sumunod kay Terence, papasok sa invisibility formation. Sunod-sunod na pumasok sa formasayon sina Cynthia at Mochen. Ito ang ligtas na paraan para makapasok sa formasayon gaya ng nabanggit sa ulat ng panektik. Pinaglalaruan lang ni Horen si Linford. Gayunpaman, pagpasok nila, agad nilang napagtanto na may mali. Nakanganga si Horen sa bakanteng daanan sa bundok sa harap niya, hindi alam kung paano magre-react. Tama, tao pala yon. Si Horen lang ang naroon. Si Linford, na unang pumasok, ay tila nawala sa kawalan. Wala siyang kahit isang bakas. Hindi pa kasama sina Mochen at Cynthia, maging si Horen, na dumating kasunod ni Terence, ay walang kaalam-alam. 6,622. Pangalawang nakatatandang kuya yon, nasaan si Tio Linford? Napansin din ni Cynthia na may mali pagpasok niya, at naguguluhan siyang nagtanong kay Horen, naglalaro ba ng taguan kasama natin si Tio? Hindi alam ni Mochen kung tatawa o iiyak. Paano naman may magtatangkang maglaro ng taguan sa ganitong oras? Pinakalma ni Mochen ang sarili at inalo si Cynthia, kahit na hindi naman kailangan ng dalawang mukha niyang loli ang kanyang pag-aliw. Saka lamang tumingin si Mochen kay Horen ng may matinding atensyon. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang nakikita mo? Hindi ko rin alam. Wala akong nakitang bakas ni Linford pagpasok ko rito. Saan siya nagpunta? Medyo nalito rin si Horen. Talagang hindi siyentipiko ang bagay na ito. Pagkatapos makapasok sa hanay ng mga nagtatago, iisa lang ang daanan sa bundok na may matarik na bangin sa magkabilang panig. Imposibleng makatakas kahit ang "if you had wings." Saan pumunta si Linford?
Ang mga daliri ni Cynthia, na nakatago sa kanyang mga manggas, ay pumipilipit. Ano pa kaya ito? Tiyak na nakatakas siya. May mali sa leaner na ito, pero si Terence ba talaga ito? Mukhang hindi naman, pero magkapareho ang mga paraan nila ng pagtakas. Maaari kayang may iba pang mga nakatagong porma sayon dito. Pumasok ba si Linford sa ibang porma sayon dahil masyado siyang agresibo? May dahilan ng hula ni Mochen, ngunit inisip pa rin ni Cynthia na sinamantala ni Linford ang pagkakataon para makatakas. Siyempre, hindi niya ito sasabihin ng malakas. Dahan-dahan lang niya itong mapapatunayan. Mayroon pa bang ibang mga porma sayon ng pagtatago? Pinaghihinalaang tiningnan ni Horen ang kanyang paligid. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng isang malaking nagliliyab na sawa, nagamulong at sumayaw sa paligid niya. Kung mayroong isang hanay ng mga nagtatago, ang ganitong pag-atake ay malamang na magbubunyag ng ilang mga palatandaan. Gayunpaman, wala naman. Kahit gaano karahas ang mga atake ni Horen, hindi pa rin nagbago ang paligid. Kalimutan mo na yan, huwag na natin siyang pakialaman. Isa lang siyang pabigat. Ang prioridad natin ay matapos ang ating misyon. Ano sa tingin mo, junior sister? Ayaw mag-aksaya ng oras ni Mochen kay Terence, kaya nakangiti niyang tinanong si Cynthia. Sige, Terence na at tapusin na natin ang misyon. Kahit na humihingi ako ng paumanhin kay Tio Linford, mukhang ito lang ang tanging paraan. Tumango ng malakas si Cynthia bilang tugon, ang kanyang mamata ay kumukurba ng parang mga gasuklay. Dahil pumayag si Cynthia, naging madali na ang iba pang bagay. Hindi na nag-aksaya ng lakas si Horen, at mabilis na naglakad ang tatlo sa daanan ng bundok. Si Terence naman ay naglalakad-lakad mag-isa. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence na matuklasan siya ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell matapos makapasok sa porma sayon. Kahit na naghihinala si Cynthia, hindi niya ito sasabihin hanggat hindi natatapos ang misyon. Kung tungkol naman sa magkapatid na yon, sila ay palaging mga loli na may dalawang mukha, kung hindi lalabas si Cynthia, hindi sila mauunang lalabas. Isa pa, wala silang lakas ng loob para maghinala na si Terence ang taong hinahanap ng sekta ng Heavenly Formation. Gayunpaman, interesado si Terence sa lokasyon. Pumunta silang tatlo rito na may layunin. Hindi niya alam kung ano ang kanilang misyon, ngunit maaari kayang may magandang bagay dito. Huminto si Terence sa paglalakad at ginamit ang kanyang spirit sense para suriin ang paligid. Napakaraming porma sayon dito. Mukhang hindi simple ang lugar na ito. Gamit ang kanyang pandama sa espiritu, nakahanap si Terence ng maraming porma sayon ng patibong, porma sayon ng pagpatay, at porma sayon ng ilusyon, lahat sa gilid ng daan. Ang daan lamang ang ligtas na lugar. Mga porma sayon na nasa level 5 o 6 lang ang mahanap ni Terence. Medyo mahirap hanapin ang mga porma sayon na nasa level 7 pataas. Gayunpaman, kahanga-hanga na ang pagtuklas nito. Kung ito ay isang taong hindi nakakaintindi ng mga porma sayon, tiyak na mamatay sila sa paglalaroan ng porma sayon anumang oras hanggat lumihis sila sa landas ng bundok. Halimbawa, kung sakaling aksidenteng mahulog si Cynthia at ang dalawa pa sa porma sayon sa labas ng daanan sa bundok, malamang na mamamatay sila, maliban na lang kung mayroon silang trump card na makapagliligtas ng buhay. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at tumingin sa daan, tinitimbang ang mga pagpipilian. Kung tama siya, dapat ay makakakuha siya ng magandang ani kung susundin niya ang landas sa bundok, ngunit maaaring sumalungat ito sa misyon ni Cynthia. Kung una niyang kukunin ang lahat ng magagandang bagay, gamit ang katalinuhan ni Cynthia, mahuhulaan niya na si Terence ang unang kumuha ng mga bagay. Kalimutan mo na, mas mabuting huwag mo silang pagnakawan. Mas mahirap maalala ng itim na loli na may tiyan. Umiling si Terence at nag-level 6 trap formation. Maaaring may mas mahalaga pa sa loob kung mayroong isang porma sayon. Siyempre, ang mga pormasyong ito ay hindi para sa antas ni Cynthia. Ang isang level 6 trap formation ay hindi isang banta kay Terence, madali niya itong malalampasan ng hindi nasisira ang formation. Pinag-aralan ni Terence ang porma sayon habang naglalakad, maganda ang mga detalye, pero hindi niya alam kung sino ang may gawa nito. Ang tanging bagay na natitiyak niya ngayon ay ang mga pormasyong ito ay walang kinalaman sa pamana ng sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Ito ay dahil ang lupain at kapaligiran dito ay angkop para sa mga semi-natural na porma sayon ng sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell.
Mahirap bumuo ng isang natural na pormasayon, ngunit maraming lugar ang nagkaroon ng pagkakataong bumuo ng isang kalahating natural na pormasayon. Halimbawa, ang lugar na ito ay hindi pa isang natural na pormasayon, ngunit naniniwala si Terence na magagawa itong perpekto ng sekta ng Heavenly Formation. Hindi interesado si Terence sa pormasyong ito, at ayaw niyang mag-aksaya na masyadong maraming oras. Nagsaliksik siya tungkol dito at diretsong tinahak ito. Bahala ka na. Nagbago ang ekspresyon ni Terence pagkahakbang niya palabas ng pormasayon. Isang patong ng kidlat ang nabuo sa paligid niya, ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw. Nagpadala ng babala ang Jade Space, ngunit si Terence ay nakatayo lamang doon at humarap sa 12-dosenang mga atake. Napaka-problema mong bata. Bakit tayo nasa panganib na naman? Ang sumpaman na nag-aaral ng Space Array Flag ay labis na nalungkot. Hindi nagtagal ay naputol na naman ang kanyang pag-iisip. Bueno, wala talaga siyang ideya, pero naantala pa rin siya sa pag-iisip. Senior Ghost, ayoko rin. Ano ba tong pormasayon na to? Napangiti ng mapait si Terence. Hindi niya inakalang papasok siya sa isang bagong pormasayon matapos niyang iwan ang level 6 trap formation. Isa pa, hindi pa niya natuklasan ang pagkakaroon ng level 8 formation noon. Pero sa kasalukuyang antas ni Terence, normal lang na hindi niya makita ang isang level 8 formation. Kung tungkol naman sa pagbasag nito, hindi niya maisip. Ano pa kayang ibang pormasayon yan? Isang trap and kill array. Nasa ikawalong ranggo ako. Tumawa ng masama ang demonyong nilalang. Bale wala lang sa kanya ang isang level 8 trap at kill array, at natutuwa siyang makitang napahiya si Terence. Kung gusto niyang lumago, kailangan niyang patuloy na magsanay, at ang level 8 trap and kill array na ito ay perpekto para sa pagsasanay ni Terence. Umakyat ng 2 hakbang pakaliwa, 3 hakbang pasulong, 1 hakbang paatras, at 2 hakbang pakaliwa. Mabuti, tapos na. Itinuro ng malademonyo si Terence para gumawa ng maliit na galaw at hindi na nagsalita pa. Senior Ghost, may umaatake ba rito? Paano ako makakalabas? Gayunpaman, ang pressure kay Terence ay lubos ding nabawasan. Bagamat mayroon pa ring mga pag-atake, nasa loob na ng limitasyon ng kanyang makakaya ang mga ito. 6,623. Kahit medyo nakakapagod pa rin, hindi na nito maaapektuhan ang buhay niya. Paano ka makakalabas at makakahanap niya ng mag-isa? Ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Tumawa ng mapang-asar ang malademonyo at hindi na nagsalita pa. Umikot ang mga mata ni Terence. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ng molditang ito. Kinailangan niyang aminin na ang hindi pamilyar na level 8 trap and kill array na ito ay isang pagkakataon nga para magsanay. Maging ito man ay sa kanyang lakas o sa kanyang array skills, maaari pa rin siyang humusay. Senior Ghost, pwede ba tumigil ka na sa kalokohan? Sa ngayon, nagmamadali tayo. Kapag nakahanap na tayo ng magandang bagay, kailangan nating magpatuloy sa pagtakbo para sa ating mga buhay. Saan tayo makakahanap ng oras para umunlad? Nawala ng malay si Terence, ang tagal bago siya nag-level up. Hindi matatakot si Terence sa mga normal na humahabol, ngunit narito na naman ang matandang halimaw sa kaharian ng rift sa dagat. Wala siyang pagkakataong makatakas. Iisa lang ang flying saucer niya, at naubos na niya lahat ng teleportation talismans niya. Siguradong patay na siya kung haharapin niya ulit ang matandang halimaw na iyon. Hindi pinansin ng molditang iyon si Terence, at walang nagawa si Terence kundi ang patuloy na pag-aralan ng trap at kill array. Mabuti na lang at hindi naman lubusang binabaliwala ng multo si Terence. Kapag nasa panganib si Terence, binibigyan siya nito ng payo at tutulungan. Kasabay nito, si Cynthia at ang dalawa pa ay nakalagpas na sa bangin at nakarating sa dating pwesto ni Terence. May malalaking kagubatan sa magkabilang panig, ngunit ang landas sa bundok ay patungo pa rin sa malayo. Junior Sister, ayon sa impormasyon tungkol sa misyon, may malalaking panganib sa magkabilang panig ng kalsada sa bundok, at huwag kang umalis sa kalsada sa bundok. May nakikita ka bang anumang panganib? Sa tingin ko ay wala namang problema. Maaari kayang nasa kagubatang ito si Linford. Lumapit si Horen kay Cynthia, sinusubukang ipakilala ang presensya nito. Kalokohan. Nasabi ko na may malaking panganib. Kung papasok si Linford sa kagubatan, hinahanap niya ang kamatayan.
Kailangan mo pa bang mag-alala tungkol sa kanya? Hindi nagsalita si Cynthia, pero hindi napigilan ni Mo-chan na kutsain siya. Kung hindi lang nagtalo ang magkapatid na ito, siguradong hindi magiging komportable ang buong katawan nila. Natural lang, hindi naman dapat magpatalo si Horen, at humarap siya para makipagtalo kay Mo-chan. Habang hindi sila nagmamasid, pinisil ni Cynthia ang noo niya at inikat ang mga mata. Kailan kaya mapapahinto ng dalawang batang multo na ito ang pag-aalala sa mga tao? Kung alam lang ng magkapatid na yun na ganoon ang tingin sa kanila ng batang babaeng ito, hindi niya talaga alam kung ano ang iisipin ng mga ito. Mga nakatatandang kapatid na yon, tumigil na kayo sa pag-aaway. Maaari kayang pumunta si Tio Lin sa lugar na gusto nating puntahan noong sandaling iyon. Paano kung sirain niya ang misyon? Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo at kinurap ang kanyang malalaking mata, mukhang nag-aalala. Sabay na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Yun Moyo at Horen. Kung mabibigo sila sa misyong ito, makakalimutan nila ang gantimpala, at mababawasan ang kanilang mga academic credits at mission points. Ayos lang sana kung ibawas ang kanilang mga credits at mission points, pero kung maaapektuhan nito ang kanilang mission completion rate, magdudulot ito ng maraming negatibong sunod-sunod na reaksyon. Kailangan nating bilasan. Hindi kayang tumakbo ng mas mabilis pa sa atin ang kumpay na iyan, pero hindi rin natin maaaring pababain ang ating pagbabantay. Agad na tumango si Mo-chan bilang pagsang-ayon, wala nang interes na makipagtalo sa kanya. Junior sister, babuhitin kita at tatakbo. Mas mabilis ang daan papunta rito. Mas prangka pa si Horen. Kasabay ng isang malakas na suntok, iniunat niya ang kanyang kamay at iminungkahi ng may ngiti. Biglang naramdaman ng mabuting binata na parang isang kakaibang tiyuhin na nanlilinlang sa maliliit na batang babae. Salamat, pangalawang senior na si brother yun, pero hindi na kailangan yan. Kaya ko ring tumakbo ng napakabilis. Ngumiti ng matamis si Cynthia. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang arayron ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito ay isang anting-anting ni Gale na ginagamit upang mapataas ang bilis. Maaari nitong mapataas ang bilis ng pagtakbo ng gumagamit sa loob ng maikling panahon. Para sa pamilyang Wang, hindi ito gaanong mahalaga. Gayunpaman, kung gagamitin ng maayos, isa itong mahusay na kagamitan. Hindi kasing lakas ni Cynthia ang dalawa mula sa pamilyang yun, ngunit pagkatapos gamitin ang Gale Talisman, hindi siya mas mabagal kaysa sa kanila. Sige. Tara na. Tumawa ng matamlay si Horen at binawi ang kanyang kamay ng walang bakas. Umiling siya kay Mo-chan at tumakbo sa daanan ng bundok. Sinenyasan ni Mo-chan si Cynthia na mauna, at hinabol lamang siya pagkatapos niyang gamitin ang Gale Talisman. Habang tumatakbo, casual na tiningnan ni Cynthia ang kagubatan sa tabi ng daanan sa bundok, may kislap ng isip sa kanyang mga mata. Bilang isang henyong prinsesa ng pamilyang anting-anting, hindi siya mahina sa mga porma sayon. Kahit hindi siya kasing lakas ni Terence, kahit papaano ay nakakakita siya ng ilang problema. Mga mapanganib na lugar. Parang gustong tumakbo ng taong iyon papunta sa mga mapanganib na lugar. Kung siya talaga iyon, baka papasok siya. Kumurap ang mga mata ni Cynthia. Sa kasamaang palad, alam niya ang sarili niyang antas ng hanay na daw. Ang mga hanay sa magkabilang gilid ng daanan sa bundok ay hindi niya madaling mahawakan. Kaya naman, ang tanging pagpipilian niya ay ang sundan ang landas sa bundok upang makumplito ang misyon. Nasa trap at kill array si Terence, at paminsan-minsan ay nakakatanggap siya ng ilang mga payo mula sa molditang iyon. Iniiwasan niya ang mga nakamamatay na atake at nanatili sa bingit ng kanyang limitasyon. Patuloy siyang nagsanay ng ganito at unti-unting naunawaan ang ilan sa mga trick. Habang mabagal siyang gumagalaw, nagsimulang sumingit si Terence papasok sa gitna ng porma sayon. Kung magpapatuloy siya ng ganito, tiyak na makakalusot siya sa porma sayon. Kasabay nito, ang grupo ni Cynthia na binubuo ng tatlo ay narating na ang dulo ng landas sa bundok. Ito ba ang lokasyon ng misyon? Tiningnan ni Horen ang madilim na kuweba sa harap niya, at sa hindi malamang dahilan, medyo nakaramdam siya ng takot. Malinaw na nakasaad sa description ng misyon na medyo mababa na ang antas ng panganib sa pagkakataong ito, pero bakit ganito pa rin ang nararamdaman niya? Parang hindi tama. Ganoon din ang naramdaman ni Mo-chan, at tumayo siya sa harap ng kuweba ng may seryosong ekspresyon.
Senior yun, may problema ba? Wala akong naramdaman. Kumislap ang malalaking mata ni Cynthia, at mukhang nalilito siya. Pumasok na ba ako at titingnan? Paano natin magagawa yan? Junior sister, hindi mo basta-basta kayang sumugal ng ganoon. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Ang Mochen ko. Tingihan ni Horen ang mungkahi ni Cynthia at ipinagbili ang kanyang kapatid na si Mochen. Nang makita niya itong tinapik ang dibdib niya, naisip niyang magkukusa itong magboluntaryo. Hindi niya inaasahan na sa huli, may iba pala itong itataboy palabas. Lasing din si Mochen. Horen, may kahihiyan ka pa ba? Paano niya nasasabi ang mga ganyang salita? Bakit hindi ka nalang umalis? Ikaw ang nawala ng pamalo ni Linier. Hindi isang tigre si Mochen, at agad siyang naglunsad ng kontra-atake. Nawalan ba ako ng kanya na Kumpe Linford? Sinundan ka namin ng magkasama. Wala kang ginawa at ngayon gusto mo akong sisihin. Kung may kakayahan ka, puntahan mo at ibalik si Linford. Malamig na tumawa si Horen, at agad na nag-away ang dalawa. Nanginig ang mga ugat sa noo ni Cynthia. Gusto na talaga niyang kumuha ng isang tumpok ng mga anting-anting at patayin ang dalawang ugok na ito. Bakit pa sila naghuhuni sa oras na ito? Parang may liwanag dyan sa banda roon. Nakakapagtaka, may kayamanan bang malapit ng ipanganak? Hindi mo ba titingnan? Tumayo si Cynthia sa pasukan ng kuweba at tumingin sa loob. Lumingon siya at sumigaw sa gulat. Maging si Cynthia ay nahihiya rin sa paggamit ng ganitong mababang antas ng diversion technique, ngunit dahil maganda ang epekto, atubili niya itong ginamit. 6,624. Sumugod sina Horen at Mochen at tumayo sa harap ni Cynthia. Junior sister, medyo kakaiba ang kuweba na ito. Huwag kang lumapit. Babala ni Mochen sa malalim na boses habang maingat niyang tinitingnan ang kuweba. Mas prangka pa si Horen. Tumayo siya sa harap ni Cynthia at sinimulang paandarin ang kanyang tunay na chi, papasok sa isang estado ng alerto. Kalimutan mo na yan, Mochen, duwag ka. Gaya ng inaasahan, ako lang ang kwalipikadong maging Pathfinder. Protektahan mo ang junior sister at sumunod ka sa akin. Huwag kang humadlang. Hindi lumingon si Horen. Matapos magmasid ng ilang sandali, binitawan niya ang dalawang salitang ito at naglakad papasok sa kuweba. Nakakailang hakbang pa lang siya ng 10-10 di nakikitang mga talim ng hangin ang sumalakay sa kanya nang walang anumang ingay. Nakapokus ng husto ang isip ni Horen, at nang makaramdam siya ng panganib, agad niyang inilabas ang martial technique na matagal na niyang iniimbak. Ang sawa ng apoy ay gumapang pabalik-balik sa loob ng kuweba, at may mga apoy na patuloy na sumasabog. Ito ay kombinasyon ng atake at depensa, at ang kapangyarihan nito ay lubos na kahanga-hanga. At dito ko naisip na mas mapanganib pala. Gaya ng inaasahan, laro lang ito ng mga bata. Tumawa ng malakas si Horen, at bumilis ang kanyang lakad. Pinrotektahan ni Mochen si Cynthia at sinundan sila papasok. Nang makita ang pagganap ni Horen, mas nakaramdam siya ng ginhawa. Ang mga tagubilin sa misyon ay talagang hindi kalokohan, at ang panganib ay talagang hindi mataas. Maya-maya, nakarating silang tatlo sa kailaliman ng kuweba. Tumigil na ang mga pag-atake ng mga talim ng hangin, at 4 na malalalim na daanan ang lumitaw sa kanilang harapan. Isang tinidor. Hindi ko pa ito nabanggit dati. Nanatili si Horen sa isang mapagmatsyag na postere, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Isa sa 4 na pasilyo ay may restriction at hindi madaanan. Ang natitirang 3 ay pawang madaanan. Naglakad-lakad si Mochen sa 4 na pasilyo at bumalik upang ipaliwanag ang sitwasyon. Kung gayon, subukan natin sila isa-isa. Marami pa tayong oras. Malamang na walang lakas ang Kumpe ni Lin para dumaan sa daan ngayon. Hindi siya dapat nandito. Tumawa ng malakas si Horen, at itinuro ang gitna ng lagusan. Simulan natin dito. Huwag kayong masyadong pabaya. Hindi natin alam kung may panganib sa mga daanang ito. Kailangan nating mag-ingat. Iniunat ni Mochen ang kanyang kamay para pigilan si Horen. Kung ikukumpara sa kanyang nakababatang kapatid, mas tahimik ito. 3 lang ang daw, ano ang dapat pag-ingatan? Pareho lang ang pasukan sa daanan. Walang kahit anong pahiwatig.
Sabihin mo nga sa akin, alin ang dapat kong piliin? Naiinip na ikinumpas ni Horen ang kanyang kamay, pagkatapos ay lumingon kay Cynthia. Bagamat lagi nilang itinuturing ang kanilang sarili na mga tagapagtanggol ni Cynthia, hindi nila namamalayang nakikinig sila sa mga opinyon ni Cynthia pagdating sa ilang mga desisyon. Hindi naman sa wala talagang pahiwatig. Mga nakatatandang kapatid na yon, tingnan ninyo ang pasukan ng 300. Wala ba yung nakikitang bakas ng pagkasira? Nanlaki ang mga mata ni Cynthia habang itinuturo ang gilid ng pasukan. Sabay na natigilan sina Horen at Mochen. Lumapit sila para tingnan, at totoo nga, ganoon nga. Medyo may sira talaga. Kahit hindi naman masyadong halata, makikita mo pa rin ang pagkakaiba kung titingnan mong mabuti. Nagliwanag ang mga mata ni Mochen, at lumingon kay Cynthia nang nakangiti. Junior sister, napaka-metikuloso mo. Kahit ang maliit na detalye ay napapansin mo. Hindi naman sa ganoon. Maliit ako, kaya nakatingin ako mula sa mas mababang posisyon. Napansin ko lang. Nagkunwari si Cynthia na nahihiya, ngunit sa loob-loob niya ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Junior sister, sinasabi mo ba na hindi natin kailangang dumaan sa alinman sa 3 sipi na ito? Alin sa mga may restriction ang tamang piliin? Pumalakpak si Horen at agad na tumayo para tingnan ang pasukan ng selyadong pasilyo. Hindi ko sinabi yan. Pangalawang senior na si brother yun, ano ang masasabi mo? Kumurap si Cynthia at tumingin kay Horen ng may inosenteng ekspresyon. Junior sister, hindi ka ganyan mag-isip. Huwag kang mag-alala, sasabihin sa iyo ng nakatatandang kapatid. Kita mo, ang 3 siping ito ay may bakas ng pagkasira, ibig sabihin ay may nakapunta na rito noon. Kung dadaan tayo sa 3 siping ito, tiyak na wala tayong makikita sa huli. Tila nakahanap si Horen ng pagkakataon para magpasikat, at buong pagmamalaki siyang nag-isip-isip. Oo, may katuturan iyan. Ang bait talaga ni second senior brother yun. Ngumiti si Cynthia at binigyan si Horen ng thumbs up bilang pagpuri sa kanya. May katuturan ang mga sinabi ni Horen. Mabuti na lang at hindi tayo padalos-dalos ngayon, kung hindi ay mapapahamak tayo. Hindi nagpahuli, nanguna si Mochen at hindi nakalimutang apakan si Horen na malapit nang maglakad papunta sa gitna. Anong problema? Kung hindi, tatalikod na lang tayo at maglalakad ulit. Ngumisi si Horen ng may pagtutol. Tumalikod ka at maglakad ulit. Napaka-inosente mo. Bahagyang ngumiti si Mochen dahil nakahanap din siya ng pagkakataon para magpasikat. Tingnan mo ang mga marka sa 3 siping ito. Malinaw na hindi sila iniwan sa iisang panahon. Hindi ba ninyo naiintindihan ang ibig sabihin ng mga ito? Kumaibot ang bibig ni Cynthia, iniisip na sa wakas ay narating na niya ang punto. Totoo naman. Sa madaling salita, ang mga pumupunta rito ay maaari lamang pumili ng isang daanan na papasukin, at hindi na sila babalik sa lugar na ito pagkatapos pumasok. Si Horen ay isa ring estudyante ng walang kapantay na akademya, at ang kanyang talento ay napakahusay. Pinag-isipan niya ito sandali at natagpuan ang susi sa problema. Ang mga bakas ng 3 daanang ito ay naiwan sa magkakaibang panahon. Kung ang unang taong pumasok dito ay makakabalik, dapat sana ay naiwan ang mga bakas ng pagkawasak ng sabay-sabay. Bukod dito, dapat sana ay nawasak ang paghigpit sa huling daanan, kaya walang dahilan para iwan itong mag-isa. Mula rito, madaling mahinuha na iisa lang ang pagkakataong makapasok sa CP. Kung pipili siya ng CP na naipasok na ng iba noon, masasayang lang ang oras niya. Hindi lang tayo makakabalik sa lugar na ito, natatakot ako na imposibleng makapasok mula sa parehong lugar na pinanggalingan natin. Kung hindi, pagkatapos ng napakaraming taon, matagal na sana itong na-explore, at hindi sana tayo nagkaroon ng pagkakataong galugarin ito. Ngumiti si Mochen ng may kumpiyansa. Kung gayon, gawin natin. Bumantong hininga si Horen, medyo nalungkot na natabunan siya. Gayunpaman, ang tanging nagawa niya ay maghanda na para pumasok sa trabaho. Sinimulan ng magkapatid na salakayin ang pasukan ng tunnel, ngunit naramdaman ni Terence ang pagbabago sa porma sayon. Hindi naman sa nagbago ang kapangyarihan ng trap at kill array, pero tila bahagyang nagbago ang posisyon ng array.
Pambihirang tanawin iyon, at hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari. Senior Ghost, natuklasan mo na ba ang problema? Nasanay na si Terence sa ritmo ng pag-atake ng hanay ng mga trap at kill. Wala lang yan. Nawala na ang daanan sa bundok na pinanggalingan natin. Nagsanib puwersa ang mga pormasayon sa magkabilang panig kaya may bahagyang pagyanig. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa iyo. Ginamit ng malademonyo ang kanyang banal na pandama upang madaling matukoy ang problema. Bagamat kalmado ang kanyang mga salita, labis siyang nagulat. Akala niya noong una ay isa itong ordinaryong array daw method, pero ngayon ay tila hindi na pala ito simple. Naglaho ang landas sa bundok, at nagsara ang mga pormasayon sa magkabilang panig. Ang mga pormasayon sa antas 5 at antas 6 sa magkabilang panig ng landas sa bundok ay pawang nagbago sa mga pormasayon sa antas 7 at antas 8. Halimbawa, ang level 6 trap formation na sinalihan ni Terence noon ay naging level 8 trap formation. Pagdating sa pag-trap ng mga kalaban, malamang na mas epektibo ito kaysa sa level 8 trap and kill formation na ito. 6,625. Napadilat ang malademonyo sa paghanga. Bagamat ibang-iba ang teknik na ito sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell, hindi ito nakahihigit sa kahusayan ng pormasayon. Ang pagsasama-sama ng dalawa o higit pang low-level formations upang bumuo ng mas mataas na level formation ay isang bagay na hindi pa naririnig. Ang karaniwang paraan ng pagbuo ng isang pormasayon ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang pormasayon na may parehong antas upang makabuo ng isang mas malakas na kapangyarihan, ngunit ang pagsasama-sama ng mga ito ay isang bagay na hindi pa niya naririnig noon. Kung matututo siyang maging bihasa sa teknik na ito, malaki ang maitutulong ng kanyang bilis sa pag-set up ng mga array. Tutal, ang bilis ng pag-setup ng mga low-level array ay hindi lang isa o dalawang beses na mas mabilis kaysa sa mga high-level array, kundi hindi bababa sa 10 beses o kahit 12-dosenang beses na mas mabilis. Ang pag-setup ng isang high-level array gamit ang teknik ng pagsasama-sama ng mga array at pagkatapos ay pagpapatong-patong sa mga ito, ang pagtaas ng bilis at lakas ay sadyang hindi masukat. Nakapagdesisyon na siya sa nakakatakot na bagay na iyon. Habang pinag-aaralan ang mga watawat ng pormasayon sa kalawakan, kinailangan din niyang pag-aralan ang bagong tuklas na paraan ng pormasayon na ito. Habang nag-iisip siya, biglang napagtanto ng multo na nakalabas na pala si Terence mula sa level 8 trap and kill array. Hindi niya nasira ang pormasayon, pero ang paglabas mula sa level 8 trap at kill formation ay isang malaking pagpapabuti para sa array daw ni Terence. Sa wakas ay nakalabas na ako. Sabi ko, Senior Ghost, may panahon ba na kailangan nating dumaan sa ganitong karanasan sa pag-aaral? Kung mag-aaksaya ka ng napakaraming oras, malamang ay matatapos ka na kapag umalis ka na sa pormasayon. Kumalma ang tensyonadong kaba ni Terence, gusto niyang sigawan ang isang tao. Tila hindi ito nagtagal, ngunit ang katawan at isip ni Terence ay halatang pagod na pagod. Ang posisyon ni Terence ang siyang hangganan ng kanyang pagtitiis, at hindi kalabisan na sabihing nasa linya siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ano ba ang pagmamadali? Hanggat hindi ka mahanap ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell, hindi mahalaga kung nasaan ka. Hindi pinansin ng multo ang mga sinabi ni Terence. Naisip ni Terence na may katuturan ito, baka sumuko na ang mga tao mula sa sekta ng heavenly array matapos hindi nila siya matagpuan. Hey! Senior Ghost, may nakikita ka pa bang ibang pormasayon sa unahan? Hindi ko masabi. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at nakita ang isang makinis na bangin sa harap niya. Hindi niya makita ang tuktok, at natatakpan ito ng mga ulap at ambon na humaharang sa banal na sentido, kaya naman ito ay naging misteryoso. Walang pormasayon, pero tila may butas sa pader na bato. Ang landas na pinili mo ang dapat na magdadala sa iyo sa lugar na iyon. Walang pakialam na sabi ng demonyong nilalang matapos suriin ang lugar gamit ang kanyang banal na pandama. Wala akong layunin, tumitingin-tingin lang ako sa paligid. Iniisip ko na kung walang maganda rito, hindi na kailangang palibutan ito ng dalawang pormasayon. Naglakad si Terence patungo sa kuweba at nakarating sa pasukan. Walang kalaliman ang madilim na butas, at kahit si Terence at ang multo ay hindi makakapasok ng masyadong malalim. Medyo kakaiba ang kuweba na ito. Kailangan mong mag-ingat.
Naramdaman ng kakilakilabot na nilalang na may mali at same time na nagbabala. Tumanggaw si Terence, pakiramdam niya ay may mali rin, ngunit hindi siya binigyan ng anumang babala ng Jade Space, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Papasok ako at titingnan ko. Kahit ano pa man ang problema, kailangang makita ito ni Terence mismo. Kung ibabatay sa level ng hanay na nakaayos sa lugar na ito, dapat ay walang anumang simple sa loob. Matapos supulen si Terence ng matandang halimaw ng sekta ng Heavenly Array, desperadong gusto niyang lumakas. Ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon. Pagpasok sa kuweba, isang patong ng mga arko ng kidlat ang lumitaw sa katawan ni Terence, parang isang kwikinang na baluti. Ang aksidenteng pagtuklas na ito ay naging isang kasanayan sa pagtatanggol na madalas niyang ginagamit. Maaaring hindi masyadong malakas ang kapangyarihang depensa nito, ngunit sapat na ito upang harangan ang ilang pinsala. Maaari rin itong paginahin ang teknik ng pagtakas ng kidlat anumang oras, kaya medyo praktikal ito. Bukod sa depensa, ang kumikislap na mga arko ng kidlat ay maaari ding gamitin bilang mga bombilya upang magbigay liwanag sa isang lugar, na nagdaragdag ng kaunting liwanag sa madilim na kuweba. Kapag nalimitahan ang espiritual na pandama ng isang tao, ang epekto ng paningin lamang ay naging lubhang malaki. Walang panganib sa daan. Gayunpaman, may lumitaw na tubig sa lupa. Noong una, maaaring medyo mamasa-masa lang ito, ngunit habang tumatagal, umabot na ito sa tuktok ng kanyang sapatos. Ang kidlat sa paligid ng katawan ni Terence ay ginagabayan ng tubig, at naglaho kasabay ng isang kaluskos. Walang magawa, ang tanging nagawa ni Terence ay kontrolin ang lakas ng kidlat para umangat ng kaunti, iniiwasan ang kanyang mga paa at itigil ang hindi kinakailangang pag-ahon. Nakakapagtaka talaga. Saan nanggaling ang tubig na yan? Wala akong nakitang pinagmumula ng tubig. Bulong ni Terence habang patuloy sa kanyang walang kwentang paghahanap. Unti-unting tumataas ang level ng tubig, umaabot sa binti ni Terence. Tila wala pa ring katapusan ang kuweba, at kahit walang babala mula sa espasyo ng Jade, hindi pa rin ito komportable. Hindi gumalaw ang tubig sa ilalim ng mga paa ni Terence, maliban sa tunog ng kanyang mga yabag. Para itong isang lawa ng payapang tubig, walang agos. Gusto sanang gamitin ni Terence ang teknik ng paggalaw ng kidlat para bumilis, pero may kutob siyang may mangyayaring masama kung gagamitin niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero kailangan niya itong seryosohin. Sa antas ng kanyang lakas, ang kanyang mga pandama ay matalas na. Ang tinatawag na pang-anim na pandama, pagkatapos malinang ang primordial spirit at divine sense, ay tiyak na lubos na mapapahusay. Ang sinumang cultivator ay lubos na aasa sa kanilang sariling mga pandama. Habang nag-iisip siya, humakbang palabas si Terence at natamba. Hindi sinasadyang gusto ni Terence na gamitin ang paraan ng pagtakas gamit ang kidlat para makatakas, ngunit pinilit niya ang sarili na pigilan ang sarili. Hindi ganoon kataas ang paglutang ng tubig, ngunit sapat na ito para mapanatili ang bilis ng paglubog ni Terence sa napakababang antas. Ang mga arko ng kidlat sa tubig ay naglabas ng asul na liwanag, na nagliliwanag sa isang malaking lugar sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ang bilis ng pagkaubos ng kanyang pisikal na lakas at tunay na chi ay tumaas ng mahigit 10 beses. Mabilis na binawi ni Terence ang kanyang kidlat, hindi ito kayang tiisin ng kanyang lakas o ng kanyang chi. Ang hindi inaasahan ni Terence ay kahit walang ilaw, hindi naman madilim ang tubig. Sa kabaligtaran, mayroong mahinang asul na liwanag na kumikislap sa tubig. Masyadong maliwanag ang kidlat kanina, kaya't ang asul na liwanag ay humalo sa kadiliman. Napakalawak naman ng lugar na ito. Lawa ba ito sa ilalim ng lupa? Hindi ko nga makita ang dulo nito. Napadilat si Terence sa paghanga habang dahan-daang lumubog ang sarili, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa ilalim. Sa tulong ng asul na liwanag, nakakakita si Terence ng higit pa sa kanyang pandama sa espiritu. Limitado rito ang pandama sa espiritu, ngunit hindi lamang ito limitado sa pandama sa espiritu, ito ay isang natural na limitasyon, at kakaiba ang pakiramdam. Tumingin-tingin si Terence sa paligid at wala siyang nakita, kaya ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa para lumangoy. Lumalangoy pa rin si Terence sa parehong direksyon gaya ng dati. Ha! Ano yan? 6,626.
Pagkatapos lumangoy ng ilang sandali, napansin ni Terence ang isang madilim na anino sa ilalim niya na hindi bagay sa kanyang paligid. Ikinumpas niya ang kanyang braso at lumangoy pababa. Habang papalapit sila, mas malinaw na nakikita ni Terence. Ang anino sa ibaba ay isang malaking nakausling bato, ngunit ang kulay ng bato ay iba sa nakapalibot. Patuloy na sumisid si Terence pababa at di nagtagal ay narating niya ang ilalim. Dumulas siya sa gilid ng bato ng maikling distansya at may nakitang kakaiba. Sa nakausling pader na ito ng Black Rock, mayroong isang maliit na lugar na hugis kumunoy, at dahan-daang umaagos. Ang malakumpuni na bahaging ito ay bahagyang mas malaki lamang kaysa sa katawan ni Terence, maituturing itong isang pinto. Hindi nagmadaling pumasok si Terence, bagkus ay dahan-daang lumapit sa lugar, unti-unti. Kailangang mag-ingat si Terence. Tutal, hindi pa rin malinaw ang sitwasyon, at hindi siya maaaring sumugal. Gayunpaman, wala itong silbi. Bago pa man makalapit si Terence, isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kumunoy, na humila sa kanya papasok. Makakalabas sana si Terence kung nagpumiglas siya, pero walang naging babala ang Jade Space sa kanya. Nagpasya siyang mag-relax na lang at hayaang hilahin siya papasok ng puwersa. Pakiramdam ni Terence ay parang napunta siya sa isang tunay na kumunoy, unti-unting hinihila papasok. Ang pakiramdam ng mahigpit na pagkakayakap sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng pagkasakal. Umasa si Terence sa lakas ng kanyang katawan para maayos na malampasan ang malakumpuni na harang matapos ang kaunting paghihirap. Pero pagkatapos noon, naramdaman ni Terence ang paglubog ng kanyang katawan, at siya ay nahulog mula sa ere. Isang arko ng kidlat ang kumislap, at si Terence ay bahagyang bumagsak sa lupa. Ang loob ng Black Rock ay labis na tuyo, walang kahit isang patak ng tubig. Hindi sanay si Terence na bigla na lang lumusong sa tubig. Pagtingala ni Terence, napagtanto niyang napakalaki ng loob ng bato, mas malaki kaysa sa nakita niya mula sa labas. Ano ito? Isang hola. Binawi ni Terence ang tingin at napagtanto na maraming makakapal na rehas na bakal sa likuran niya, na bumubuo ng isang lugar na parang bilangguan. Madilim na madilim sa likod ng metal na piraso. Wala siyang makitang malinaw. Hindi ito maarok ng kanyang kaluluwa, kaya hindi niya matukoy kung ano ang nasa loob. Maaari kayang walang kayamanan o mabubuting bagay dito, ngunit may nakakulong dito. Pinaghihinalaang tiningnan ni Terence ang makapal na piraso ng metal. Kung may taong nakulong sa loob, medyo malaki iyon. Hindi ba tao iyon? Tumingin si Terence sa kaliwat kanan, at wala siyang nakitang kakaiba. Naglakad siya patungo sa hola at tumayo sa ilalim ng makakapal na rehas na bakal, sinilip ang loob. Tila unti-unting nawawala ang makapal na kadiliman, at sa wakas ay malinaw nang nakita ni Terence ang sitwasyon matapos masanay sa dilim. Isang marangil na itim na leon ang nakahiga sa loob. Tila naramdaman nito ang titig ni Terence at hindi na nag-abala pang iminulat ang mga mata. Ang kanyang malamig at walang emosyong mga mata ay sinuyod ang katawan ni Terence, at isang panganib ang bumalot sa kanya na parang mga alon. Kasabay ng malakas na kalabog, hinaranggan ng mga bakal na bara sa harap ni Terence ang isang hindi nakikitang itim na pag-atake. Hindi nito nabali ang bakal na pamalo, pero napatalon si Terence sa gulat. Liyong lumalamon ang anino ng Diyos. Napasigaw sa takot ang kakilakilabot na bagay. Hindi nito inaasahang makakakita ng ganito sa lugar na ito. Masama rin ang swerte ni Terence, sumabak lang siya, at nakatagpo niya ang isang kalaban na ganito kataas. Mabuti na lang at nakulong ang leon sa loob, kung hindi ay baka napatay na si Terence pagpasok niya nang hindi man lang nakapag-react. Basang-basa ng malamig na pawis si Terence. Takot na takot talaga siya. Bakit ba lagi siyang nakakakilala ng mga taong mas malakas kaysa sa kanya? Noon pa man ay iniisip na ni Terence na kaya niyang labanan ang mga taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya, at ipinagmamalaki niya ang kanyang tunay na kakayahan. Ngayon niya lang napagtanto ang kanyang tunay na lakas, wala siyang kwenta sa harap ng isang tunay na makapangyarihang kalaban. Senior Ghost, ang layon na kumakain ng anino ng Diyos ay isa ring mahiwagang hayop na uri ng kadiliman. Kumusta naman ang lakas niya? Kinalma ni Terence ang sarili at hindi umatras. Tiningnan niya ang malamig na mga mata ng leon sa pamamagitan ng mga metal na rehas.
Tama, ang layon na kumakain ng anino ng Diyos ay isa sa mas makapangyarihang uri ng mahiwagang halimaw ng kadiliman. Ipinanganak sila na may kakayahang lipulin ang kanilang nakapaligid na banal na sentido. Dahil ang lugar na ito ay may epekto ng pagharang sa banal na sentido, hindi mo mailalabas ang iyong banal na sentido, kaya hindi mo mararanasan ang kakilakilabot ng paglipol dito. Matigas na sabi ng kakilakilabot na bagay, na para bang takot na takot ito sa leon na kumakain ng anino at Diyos. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpatuloy ang kakilakilabot na bagay, kung tungkol sa lakas nito, ang lakas ng pakikipaglaban ng liyong ito na kumakain ng anino ay dapat na kapantay ng puting tigre. Nag-isip sandali ang Molditang iyon bago inilabas ang The White Tiger para ikumpara. Nanigas ang puso ni Terence. Ang puting tigre ay pangalawa lamang sa ibong vermilion sa 4 na dakilang elder ng angkan ng mga espiritong halimaw. Kung ang maitim na anino na leon na kumakain ng Diyos ay maihahambing sa puting tigre, maiisip lamang ng isa kung gaano ito kalakas. Napakalakas ng leon na kumakain ng anino ng Diyos. Bakit ito nakakulong dito? At sino ang nakapaglagay ng hola? Nagulat si Terence. Tao, maligaw ka agad. Biglang nagsalita ang madilim na anino na leon na lumalamon ng Diyos, ang malalim at malamig nitong boses ay dumadagindong sa kalawakan. Nanginig ang mga labi ni Terence. Anong problema niya? Hindi ba sila pwedeng mag-usap ng normal? Sino ang tinatakot niya sa tunog na parang kulog? Paano kung malakas ang boses mo? Ano pa ang dapat ikapagmalaki kung isa ka namang halimaw na nakakulong? Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Nakulong ang leon at hindi makalabas, kaya walang dapat ikatakot. Umalis ka. Isang langgam na tao lang, anong kwalifikasyon ang meron ka para magsalita sa harap ko? Ibinuko ng madilim na anino ng liyong lumalamon ng Diyos ang bibig nito at umungal. Ilang itim pang shockwave ang tumama sa metal na rehas, na bumubuo ng mga alon ng panginginig. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang dumaan sa metal na rehas. Hindi niya alam kung anong material ang gawa sa rehas na ito, ngunit kahanga-hanga ang tigas nito. Hindi naman ganoon kalakas itong layon na kumakain ng anino. Kahit na nasa parehong antas pa rin ang lakas niya, medyo mahina ang katawan niya. Sa pinakamatagal, nasa maagang yugto pa lang siya ng Shattered Sea Realm. Mukhang may kakayahan din ang holang ito na pahinain ang lakas. Kung mapapatay mo siya, malaki ang mapapala mo. Ang kakilakilabot na bagay ay nagpakawala ng isang gulat na sigaw, at pagkatapos ay medyo natuwa. Sa tugatog ng kanyang kapangyarihan, hindi talaga kayang labanan ni Terence ang leon, isang ungol lang ay kayang pumatay sa kanya. Pero ngayong kaharap na niya ang nanghihinang leon na kumakain ng anino at Diyos, baka may pagkakataon siyang patayin ito. Maraming magagandang gamit ang leon, at maaaring makatulong pa ito kay Terence na mapalakas siya at makalusot. Tiningnan ni Terence ang hola at hindi alam ang sasabihin, Senior Ghost, dapat ay mas maaasahan ka. Kayang pahinay ng holang ito ang anino ng God Devouring Lion, kaya kung papasok ako, baka manghina rin ako. Gusto mo ba itong bigyan ng libreng pagkain? Isa pa, kung ang lalaking ito ay biglang lalabas habang papasok ako at biglang makakabawi ng lakas, hindi ba't lahat ng nasa paligid ay matatapos na? 6,627. May katuturan iyan, masyado kang mahina. Tumawa ng masama ang demonyo habang inaatake si Terence. Pero medyo kakaiba na lumitaw dito ang isang high-level darkness demon beast. Nakasalubong pa nga namin ang isang dark flame demonic wolf dati. Paano naging walang kwenta ang isang darkness demon beast na nawala noon? Dalawa lang sila. Nagkataon lang. Hindi masyadong pinag-isipan iyon ni Terence, wala naman siyang masyadong alam tungkol sa mga maitim na halimaw, kung tutuusin. Sige, dahil wala kang balak patayin ang layon na kumakain ng anino ng Diyos, tara na. Tingnan natin kung may iba pa. Bihira lang itong mangyari, at ang magnanakaw ay hindi umaalis ng walang dala, hindi ba? Alam ng Molditang iyon na wala pang lakas si Terence para labanan ang leon, kaya hindi na siya nito pinilit. Kahit gamitin niya ang itim na butil, maaaring hindi niya magagalaw ang anino ng leon na lumalamon ng Diyos, lalo na't hindi niya magagamit ang kanyang banal na sentido para mahawakan ito. Kung hindi siya makakalagpas, sayang lang iyon.
Pinapalabas mo akong magnanakaw, pero hindi ako magpapaloko sa'yo. Maghanap tayo ng ibang lugar. Umiling si Terence at humarap para hanapin ang lugar. Kung tungkol naman sa leon, iiwan niya ito roon. Kasabay nito, nalagpasan ni na Cynthia at ng magkapatid na yon ang mga hadlang ng tunnel at sumusulong na. Nakarating sila sa isang lugar na mukhang hola, katulad ng natagpuan ni Terence noon. May mga metal din dito, pero mas maliit ang timangan kaysa sa natuklasan ni Terence. Mas mukhang hola ito ng isang normal na tao. Ito ang target ng misyon. Isang three-tailed black-winged fox. Tiningnan ni Horen ang itim na lobo na may 3 buntot sa hola, at may bahid ng pananabik na sumilay sa kanyang mga mata. Ang mga Darkness Magical Beast ay isang maalamat na uri, at kahit ang mga estudyante ng walang kapantay na academy ay bihirang makakita ng isang buhay na Darkness Magical Beast. Hindi nila inaasahan na ang misyong ito ay ang manghuli at pumatay ng isang Darkness Magical Beast. Sa totoo lang, hindi tamang sabihin na hinuhuli nila ito. Ang isang ganap na Black-winged three-tailed fox ay nasa yugto ng paglikha ng mundo. Hindi ito isang bagay na kayang patayin ng 3 maliliit na estudyante sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Bago pa man sila dumating, alam na nila na ang Black-winged three-tailed fox ay nakakulong sa isang hola at ang lakas nito ay lubhang hamina. Kung hindi sana sila ng ahas na kumilos ng ganito kawalang ingat. Nang makita ang naghihingalong paglitaw ng Black-winged three-tailed fox, naramdaman ni Horen na labis silang 3. Kahit na walang pumatay dito, hindi magtatagal ang maliit na bagay na ito. Napakaganda ng itim na sora na ito. Kailangan ba talaga natin itong patayin? Tatawanan sana siya ni Terence dahil sa pagpapanggap niyang inosente, pero epektibo iyon sa magkapatid. Junior sister, huwag kang maging mahina sa fox na ito dahil lang sa cute ito. Isa itong demon beast na uri ng kadiliman, at likas itong uhaw sa dugo. Hindi ito humihingi ng anumang dahilan at pumapatay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ito ang natural na kaaway ng lahat ng lahi, kaya kailangan natin itong patayin agad. Matiyagang nagpaliwanag si Mochen kay Cynthia na para bang ipinapakita niya ang kanyang pagkaunawa at pananaliksik sa mga mahiwagang halimaw ng kadiliman. Kung ganoon nga, bakit hindi pinatay ang itim na Zoro, kundi ikinulong dito? Walang pakialam si Cynthia na makipag-usap ng walang katuturan kay Mochen para magkaroon siya ng oras para pag-isipan kung paano haharapin ang Black-winged three-tailed fox. Kahit mukhang mamamatay na ang Black-winged three-tailed fox, maaaring hindi ito madaling harapin. Tanging isang hanggal na tulad ni Mochen ang mag-iisip na madali lang ito. Siyempre, hindi lang ito ang iniisip ni Cynthia. Iniisip din niya ang huling pamamahagi ng mga benepisyo. Maraming mahahalagang materyales ang nasa itim na three-tailed fox, at ang kailangan lang gawin ay ibigay ang panloob na core. Walang ibang mga paghihigpit, kaya natural na natukso si Cynthia. Gayunpaman, hindi naman mga hanggal ang magkapatid na yon. Tila masunuri na sila sa kanya ngayon, ngunit kapag oras na para pitasin ang mga Mailakoten, maaaring hindi na nila siya aalagaan. Iyan ay dahil ikinulong tayo ng akademya para sa isang paglilitis. Hindi natin kayang harapin ang Black-winged three-tailed fox sa tugatog nitong kalagayan, ngunit angkop na angkop ito para sa mahinang munting nilalang na ito. Nagpatuloy si Mochen sa pagpapaliwanag kay Cynthia nang nakangiti. Naramdaman ni Horen na hindi siya maaaring tumayo lang doon, kaya tumakbo siya palapit at Samira, gusto ng Academy na maging pamilyar tayo sa estilo ng pakikipaglaban ng mga Darkness Magical Beast, at sa kanilang pinakamakapangyarihang kasanayan kapag sila ay namamatay na. Sa hinaharap, kung talagang makakasalubong natin ang mga Darkness Magical Beast, magkakaroon tayo ng kaunting karanasan. Ganito pala. Talagang pinaghirapan talaga ng Academy. Hindi ko alam kung sino ang senior na nagtayo nitong lugar, napakagaling niya talaga, nagawa niyang ikulong ang Darkness Magical Beast, napakalakas. Napadilat si Cynthia sa paghanga, ngunit iniisip niya kung paano malamang na mayroong isang Dark Demon Beast na nakakulong sa bawat isa sa nakaraang 3 CP. Hindi niya alam kung anong klaseng mahiwagang halimaw ang 3 iyon, at kung matagumpay ba silang nakuha ng mga taong nakakumpleto ng misyon. Tama. Sa kasamaang palad, nabalitaan kong matagal nang umiiral ang lugar na ito. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal dito, pero maaaring pumanaw na ang senior na iyon.
Bumantong hininga si Mochen at hininaan ang kanyang boses, "Junior sister, narinig ko na ang lugar na ito ay nakapaglabas na ng hindi bababa sa 7 o 8 misyon." Bahagyang nagulat si Cynthia. Tutal, isa siyang bagong estudyante sa walang kapantay na akademya, kaya hindi siya pamilyar sa mga bagay na ito. Hindi siya kasing lalim ng ugat ng magkapatid na yon sa akademya. Kung ganoon nga, ibig bang sabihin noon ay mahigit sa 4 na kulungan ang naroon? Sa madaling salita, maraming CP talaga tulad ng isa sa 4 kanina, pero ito lang ang napuntahan nila para makita. Medyo kakaiba isipin ito sa ganitong paraan. Napakaraming mahiwagang halimaw na matagal nang nawala, ngunit nakakulong pa rin sila rito. Marahil ay may kung anong sikreto sa likod nito. Hindi ito maintindihan ni Cynthia, kaya itinoon niya ang pansin sa three-tailed fox. Nagsimula na si Horen na maghanap ng paraan para mabuksan ang hola. Sa katunayan, hindi naman ito mahirap hanapin. Sa gilid ng hola, mayroong kumikinang na lugar na kasing laki ng palad. Ito ang bakana ng hola. Ang pormasyong ito ay dapat na may kaugnayan sa mga mahahalagang palatandaan ng buhay na nilalang na nakakulong sa hola. Lilito lamang ito kapag ang puwersa ng buhay ay bumaba sa isang tiyak na antas. Siyempre, hindi alam ito ni Horen at ng iba pa, at gayon din ni Terence. Ito ay dahil hindi ipinakita ng layon na kumakain ng anino ng Diyos ang pormasyong ito. Bilasan natin ang pag-alis ng Blackwing three-tailed fox na ito. Sa totoo lang, hindi ako komportable rito. Lumingon si Mochen kay Cynthia at nakita si Horen na inilagay ang kanyang kamay sa activation array. Dumagundong ang mga metal na baras habang umiikot at tumataas ang mga ito. Bahagyang itinaas ng Blackwing three-tailed fox ang ulo nito at tumingin sa 3 tao sa labas ng hola. Kasabay nito, ang daan ng pinanggalingan nilang 3 ay sabay-sabay na tinatakan. Gaya ng inaasahan, ang isa ay maaari lamang pumasok at hindi umalis sa lugar na ito. Kung gusto nilang umalis, malamang na kailangan nilang tapusin ang gawain bago lumitaw ang isang bagong daanan. Mamamatay na ang Blackwing three-tailed fox na ito. Mukhang wala namang trial effect kahit umatake pa tayo. Kumunat ang noo ni Horen, at labis niyang hinahamak ang target ng misyon. Si Mochen naman ay nasa mataas na alerto. Tiningnan niya ang Blackwing three-tailed fox, na tila nasa bingit ng kamatayan, at handang umatake. 6,628. Nakakaawa naman ang itsura, hindi ko talaga kayang gawin ang kahit ano dito. Kumurap si Cynthia at inisip kung paano niya makukuha ang pinakamaraming benepisyo. Malakas ang 2 magkapatid sa pamilyang yun. Bagamat kadalasan ay hindi nila gusto ang isa't isa, kung talagang gusto silang pagtalunan ni Cynthia, tiyak na magkakasama silang lalabanan siya. Wala siyang pagpipilian. Kung hindi niya talaga kaya, pwede na lang siyang umakto ng may pag-aalinlangan at pagkatapos ay gumamit ng ilang anting-anting para ipagpalit sa mga benepisyo. Iyon lang ang paraan. Hindi naman sa ayaw patayin ni Cynthia ang magkapatid, pero hindi ito madaling ipaliwanag kapag bumalik na siya sa Wuswang Academy. Isa pa, mas magiging madali kung kasama niya silang dalawa. Kaya naman, hindi sana ginawa ni Cynthia ang pagpiling ito kung mayroon pa siyang pagpipilian. Junior sister, napakabait mo. Ano pa ang dapat maging mahinahon kapag nakikitungo ka sa isang Darkness Demon Beast? Hindi niyo na kailangang gumalaw, kaya ko tong harapin ng mag-isa. Tumawa ng malakas si Horen, tinapik ang kanyang dibdib habang naglalakad papasok sa hola. Marahil ang Blackwing three-tailed fox ay dating napakalakas, ngunit ngayon, ang aura nito ay napakahina. Malamang na nasa tugatog lamang ito ng kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng Profound. Naramdaman ni Horen na kaya niyang durugan ang Blackwing three-tailed fox gamit ang isang daliri. Ang mga mata ng Blackwing three-tailed fox ay walang buhay at walang sigla habang pinapanood si Horen na naglalakad ng paunti-unti. Tila sumuko na ito at tinatimad na gumalaw man lang. Blackwing three-tailed fox, walang saysay na magdusa ka ng sobra. Tutulungan kitang tapusin ito. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang makaramdam ng anumang sakit. Magiging maayos ka rin sa lalong madaling panahon. Napatawa si Horen habang papalapit sa Blackwing three-tailed fox. May mga apoy na nagliliyab sa kanyang nakataas na palad. Senior brother Yuner, huwag mo naman sanang sunugin.
Magiging sobrang sakit yan, at masusunog ang magandang balahibo nito. Gusto ko ng fur coat. Biglang napataas ang boses ni Cynthia, at agad na bumagal ang mga yabag ni Horan. Ah! Ganito. Kung ganoon ay hindi ko gagamitin ang apoy. Lumingon si Horan at sumang-ayon. Napakahalaga ng balahibo ng itim na three-tailed fox, at maaari itong gawing napakagandang damit. Dahil nagtanong si Cynthia, natural na masisiyahan siya. Siyempre, hindi kaya saktan ng mga ordinaryong apoy ang balahibo ng itim na hangin na three-tailed fox, pero iba ang kay Horan. Nakuha ito mula sa isang top-grade na kasamang Spirit Fire Crystal. Bagamat hindi kasing lakas ng Heaven and Earth Spirit Fire ang kapangyarihan nito, masasabing ito ang pinakamalakas na apoy sa mga kasamang Spirit Fire Crystals. Ang Blackwing Three-Tailed Fox, na ang mga mata ay malabo na parang sumuko na at naghihintay ng kamatayan, ay biglang nagkaroon ng napakalaking pagbabago nang sandaling lumingon si Yun Huiyon. Ang lungkot sa mga mata ng Blackwing Three-Tailed Fox ay napawi, at isang bahid ng katusuhan ang sumilay sa mga mata nito. Pagkatapos, ang naghihingalong katawan nito ay biglang nanigas at tumalbog pataas. Para bang may lumitaw na buhawi sa loob ng hola, at bago pa man makapag-react si Horan, ang Blackwing Three-Tailed Fox ay lumitaw sa tabi niya na parang multo. Ang isang sorrow, kahit na ito ay isang espiritong halimaw o isang mahiwagang halimaw, ay tiyak na kumakatawan sa tuso at katalinuhan. Ganito rin ang nangyari sa Blackwing Three-Tailed Fox. Maaaring napakahina nito, ngunit tiyak na hindi ito nasa bingit ng kamatayan tulad ng dati. Lahat ay isang pagbabalat kayo lamang upang manhid ang kalaban nang sa gayon ay makabalik sila sa kritikal na sandali at makamit ang pinakamalaking pagkakataong mabuhay. Tunay ngang nahulog sa patibong ang pabaya na si Horan, at agad siyang nilapitan ng Blackwing Three-Tailed Fox. Nabaligtad ang sitwasyon. Kumunat ang kilay ni Cynthia, at kumislap ang kanyang mga mata sa pag-unawa. Tuso ang Blackwing Three-Tailed Fox, at inaasahan na ito ng maliit na loli. Kung tungkol naman kay Horan, kung papatayin man siya ng Blackwing Three-Tailed Fox, masisisi niya lang ang sarili niya dahil hindi siya sapat ang husay. Mag-ingat ka. Hindi sinasadyang sigaw ni Mo-chan. Gaano man niya kinaiinisan si Horan, nakababata pa rin niya ito. Natural lang na hindi pwedeng umupo na lang si Mo-chan at walang gawin. Habang sumisigaw si Mo-chan, tumakbo na siya palabas para iligtas si Horan. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa siya kabilis, hindi siya maaaring maging mas mabilis pa kaysa sa Blackwing Three-Tailed Fox. Kung hindi mailigtas ni Horan ang sarili niya, kapag tumalon si Mo-chan, malamang bangkay lang ni Horan ang makukuha niya. Nang makita ni Horan ang pagbabago sa ekspresyon ni Mo-chan, nakaramdam siya ng matinding panganib. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa kahit ano. Nang hindi lumingon, ibinoling niya ang kanyang palad at ang nagliliyab na python ay tumaas, sumisipol at sumugod patungo sa posisyon kung saan naroon ang Blackwing Three-Tailed Fox. Kasabay nito, pumadyak si Horan sa lupa at lumipad pabalik, sinusubukang maglagay ng distansya sa pagitan niya at ng Blackwing Three-Tailed Fox. Kung isa itong ordinaryong Darkness Demon Beast, ang reaksyon ni Horan ay magbibigay daan sana sa kanya upang makatakas ng walang pinsala. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya ang Blackwing Three-Tailed Fox. Matalino, tuso, at higit sa lahat, isang mabilis na atake na parang ipoypo. Madaling naiwasan ng Blackwing Three-Tailed Fox ang Flame Python, at hindi man lang naapektuhan ang bilis nito. Hindi naman naging ganap na walang silbi ang pag-atres ni Horan, ngunit huli na rin ang lahat. Siyempre, hindi lang siya napatay ng Blackwing Three-Tailed Fox sa unang pagkakataon. Sa simula, kakagatin sana ng Blackwing Three-Tailed Fox ang leeg ni Horan. Gayunpaman, dahil bigla itong umatras, ang nagawa na lamang ng Blackwing Three-Tailed Fox ay umatras at kagatin ang balikat ni Horan. Tumilapon ang dugo, ngunit sakam na hinigop ito ng Blackwing Three-Tailed Fox. Sa kasamaang palad, napakakaunti ng oras. Hindi ito nang ahas na maging masyadong mapangahas. Sa huli, pinunit nito ang isang piraso ng kalamnan at umatras na parang multo. Sa ilalim ng kontrol ni Horan, ang nagliliyab na sawa ay umatake pabalik, ngunit nalagpasan nito ang Blackwing Three-Tailed Fox, na nakaiwas sa oras. Hindi man lang nito nahawakan ang kahit isang hibla ng buhok ng fox.
Sumigaw si Horen at natigilan ng ilang hakbang bago niya nabawi ang kanyang balanse. Kasabay nito, sa wakas ay dumating na si Mochen. Maingat niyang tinitigan ang Blackwing Three-Tailed Fox at pinrotektahan si Horen sa kanyang likuran. Pinaikit ng Blackwing Three-Tailed Fox ang mga mata nito at walang pakialam na tiningnan ang magkapatid na yon. Ngumuya ito ng 2 beses at nilunok ang piraso ng karne ng balikat na pinunit nito. May bakas ng kasiyahang sumilay sa mahaba at makikitid nitong mga mata, at medyo namula ito. Mga anak kong Monty, dapat talaga akong magpasalamat sa inyo sa pagpapadala sa akin ng pagkaing may dugo mula sa libu-libong milya ang layo. Para pasalamatan kayo, tiyak na lalasapin ko ng mabuti ang inyong mga katawan at hindi ko bibigwin ang inyong pinong balat at malambot na laman. Iniunat ng Blackwing Three-Tailed Fox ang madugong dila nito at dinilaan ang bibig. Ang mahina nitong boses ay may sinabi na nagpanginag sa mga tao. Nahihilo si Horen, bahagyang dahil sa pagkawala ng dugo, at bahagyang dahil sa galit. Malinaw na isa siyang Zoro na malapit ng mamatay, at kalahating hininga na lang ang layo, ngunit sa huli, nagawa pa rin niyang gumanti, halos mabali ang leeg nito. Hindi naman masyadong malala ang sugat sa balikat niya, pero ang sugat sa sarili ni Horen ay tumutulo pa rin sa dugo, at hindi pa rin ito mapapagaling kahit anong mangyari. Mabahong Zoro. Ang lakas ng loob mong linlanggan ang batang Panginoong ito. Kamatayan ang hinahanap mo. Biglang nilunok ni Horen ang isang hilang elixir. Matapos pigilan ang pagdurugo, malakas siyang umungal. Agad na nag-cross ang 2 nagliliyab na sawa at mabilis na umikot sa buong hola. Ngumisi ang Blackwing Three-Tailed Fox. Gamit ang marahang pag-ugoy ng 3 buntot nito, dumaan ito sa pagitan ng mga nagliliyab na sawa na parang simoy ng hangin at lumitaw sa tabi ni Horen at Mochen. 6,629. Matapos kumain ng isang piraso ng laman ni Horen, ang aura ng Blackwing Three-Tailed Fox ay malinaw na tumaas. Sa mga taon na ito ay nakakulong, hindi ito nagkaroon ng pagkakataong kumain, at hindi ito makasipsip ng espiritual na enerhiya upang maglinang sa loob ng hola. Ganap na ginamit ng Blackwing Three-Tailed Fox ang sarili nitong blood essence para mabuhay, kaya naman lubos na nabawasan ang lakas nito. Ngayong nakainan nito ang laman at dugo ni Horen, na mayaman sa espiritual na kapangyarihan at tunay na chi, agad itong nakabawi. Bukod dito, pagkatapos makakita ng dugo, ang katangiang uhaw sa dugo ng Darkness Demon Beast ay maa-activate rin. Upang masiyawan ang pagnanasa nito para sa sariwang dugo, tiyak na aatakihin ng Blackwing Three-Tailed Fox ang magkapatid na yon ng buong lakas. Nakatayo si Cynthia sa labas ng hola, may hawak na ilang anting-anting sa bawat kamay habang walang pakialam na pinapanood ang labanan. Kapag nagsanib puwersa ang magkapatid na yon, ang kanilang lakas ay lubos ding mapapabuti. Sa mahina nitong kalagayan, ang Blackwing Three-Tailed Fox ay maaaring walang magawa sa kanilang dalawa ng pansamantala. Gayon din, hindi magiging madali para sa magkapatid na tuluyang supulan ang Blackwing Three-Tailed Fox. Nagpatuloy ang labanan ng ganito, at habang tumatagal, ang magkapatid na yon ay lalong naging masuwayin. Matapos mabuksan ang hola, ang spirit chi mula sa labas ng mundo ay dumaloy papasok sa hola. Ang Blackwing Three-Tailed Fox ay parang isang uhaw na dalampasigan na sumisipsip ng tubig, patuloy na sumisipsip ng spirit chi. Bagamat mabagal, hindi may kakaila na unti-unting bumabawi ang lakas ng Blackwing Three-Tailed Fox. Junior sister, bilasan mo at umatake ka. Naglaan ng oras si Mochen para sumigaw. Ayaw ni Mochen at Horen na may gawin si Cynthia. Nakakahiya para sa kanila na humingi ng tulong sa isang batang babae. Gayunpaman, sa puntong ito, wala na silang pakialam sa kanilang kapalaluan. Isa itong tunay na Dark Demon Beast. Kapag mahina ito, kaya nila itong talunin, ngunit kapag nakabawi na ito ng lakas, wala na silang magagawa para dito. Ang 2 kong nakatatandang kapatid, wala akong magagawa kapag nag-aaway kayo. Puno ng hinanakit ang maliit na mukha ni Cynthia, at ang kanyang malalaking mata ay malabo na parang iiyak siya anumang oras. Pinisil ni Cynthia ang mga talisman sa kanyang kamay, nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at kaawa-awa. Sa kasamaang palad, walang oras ang magkapatid na yon para panoorin ang kanyang pagtatanghal. Palaki ng palaki ang pressure mula sa Blackwing Three-Tailed Fox, at hindi nila kayang magpaapekto.
Hindi ko na kaya. Lumabas muna tayo at isara ang hola. Kung hindi, mas mabilis na makakabawi ang lakas ng fox habang dumarami ang espiritual na chi. Pinilit ni Mochen na umatras ang Black Queen Three-Tailed Fox at umungal kay Horan. Nagsanib puwersa silang dalawa at halos hindi nila nagawang panatilihin ang Black Queen Three-Tailed Fox sa hola. Kung makakalabas ito, malamang na hindi ito matatalo. Ang pinaka nakakatakot ay nawala na ang daanan na kanilang pinanggalingan, at wala na silang madaanan. Dahil naputol ang kanilang daan palabas, para na silang patay kung makakaharap nila ang makapangyarihang Black Queen Three-Tailed Fox. Kung tungkol naman kay Cynthia, nawalan na ng pag-asa si Mochen. Mabuti nga ang anting-anting, pero kung hindi nito tatamaan ang kalaban at sa halip ay tatama sa isa sa mga kalaban niya, mas malala lang ang magiging resulta ng kamatayan nito. Mabuti. Urong. Umatake. Ungol ni Horan. Hindi na sinubukang umatake ng dalawang nagliliyab na sawa. Sa halip, binawi nila ang kanilang mga atake at nagsimulang magtanggol laban sa pagsalakay ng Black Queen Three-Tailed Fox. Kung mayroon lamang itong mas maraming oras, maaaring madaling masira ng Black Queen Three-Tailed Fox ang selyo. Sa kasamaang palad, nasa mahinang kalagayan ito, at wala na itong kahit 10% ng natitirang lakas. Hindi ito magiging madaling makabangon. Gusto mong tumakbo. Malamig na tili ng Black Queen Three-Tailed Fox, at isang marahas na itim na alimpuyo ang umihip sa hola. Ang bawat itim na alimpuyo ay kasing talas ng talam, at kayang hiwain ang balat at laman ng isang tao anumang oras. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hihiram ang apoy ng lakas ng hangin, at mapipigilan ng apoy na python ni Horan ang mga kasanayan ng Black Queen Three-Tailed Fox. Gayunpaman, hindi ito ang nangyari. Ang itim na whirlwind ay napakalakas, at ang apoy na python ni Horan ay nawasak. Muntik na itong mapatay ng hangin. Ang Black Queen Three-Tailed Fox ay puspusan na ring gumagawa ng paraan. Kapag matagumpay na nakatakas ang dalawa mula sa hola at muling na-activate ang mekanismo, ang espiritual na enerhiya sa loob at labas ng hola ay muling mahihiwalay, at muli itong papasok sa nakakatakot na impyerno na patuloy na uubos sa sarili nitong enerhiya. Nagngingit-ngit sina Mochen at Horan at nagtiis. Ang tanging bentaha lang nila ay nasa gilid sila ng hola. Hanggat makakatakas sila sa hola at maibaba ang mga rehas na bakal, tapos na sila. Sa pagkakataong ito, kaunti lang ang natalo nito. Pagkatapos ng labanan, hindi na magiging mahirap patayin ang Three-Tailed Fox sa pakikipagtulungan ni Cynthia. Pinaikit ni Cynthia ang kanyang mga mata at nag-alangan. Kung gusto niyang mapasa kanya ang Black Queen Three-Tailed Fox, ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Hanggat ibinababa ni Cynthia ang mga rehas na metal, ang magkapatid na yun at ang Black Queen Three-Tailed Fox ay magkakasamang makukulong sa hola. Sa ganitong mga sitwasyon, wala silang ibang magagawa kundi lumaban hanggang kamatayan. Samantala, si Cynthia ay nakaupo lang at pinapanood ang dalawang tigre na naglalaban. Kapag ang magkabilang panig ay nasugatan, bubuksan niya ang hola at lilinisin ang kalat. Gamit ang mga anting-anting sa kanyang mga kamay, kaya niyang durugan ng tuluyan ang mananalo. Kalimutan mo na yan. May silbi pa naman ang dalawang to. Sayang naman kung mamatay ng ganito. Sumuko na si Cynthia sa nakakaakit na ideyang ito. Umatras sina Mochen at Horan habang naglalaban, at sa wakas ay nakalabas sila sa hola. Halos kalahati ng katawan ng Black Queen Three-Tailed Fox ang nakasunod sa kanila palabas. Junior sister, dali isara mo ang hola. Hindi napigilan ni Mochen na sumigaw para humingi ng tulong kay Cynthia. Kahit wala siyang kakayahang lumaban, dapat kaya niya namang gawin ang maliit na bagay na ito, di ba? Nakakatakot. Ayokong lumabas ang fox na to. Biglang sumigaw si Cynthia. Wala siyang pakialam sa pagsasara ng hola. Pinaandar niya ang mga talisman na nasa kanyang kamay at itinapon ang mga ito sa hola habang nakapikit. Nakaalis na sa hola ang magkapatid na yon. Matapos nilang malagpasan ang mga anting-anting na ito, nagsimula silang sumabog. Ang Black Queen Three-Tailed Fox ay lubos ding maalam. Alam nitong hindi nito kayang labanan ang pormasyong ito ng puwersa, kaya't ito ay naging isang black whirlwind at mabilis na umatras. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, agad na nagsara ang pasukan ng hola. Napakabilis ng reaksyon ni Mochen.
Agad niyang ibinaba ang mga rehas na metal at muling isinara ang hola. Umatras ang Black-winged three-tailed fox sa pinakamalalim na bahagi ng hola at tinitigan si Cynthia gamit ang pula at galit nitong mga mata. Gustong-gusto nitong lumunin ang batang babaeng ito. Ang galing naman yan, junior sister, ang galing ng ginawa mo. Lumuwag ang tensyonadong kaba ni Horen, at siya ay natisod, halos mapaluhod. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang purihin si Cynthia. Opo, junior sister, napakahusay ng ginawa mo. Huwag kang matakot na hindi makakalabas si Fox. Lumapit din si Mochen para aliwin si Cynthia. Nakapikit pa rin ang mga mata ng maliit na loli na may dalawang mukha, at patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Hindi ka makalabas. Iminulat ni Cynthia ang kanyang mga mata at sinilip ang hola. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakasara ito. Kita mo, imposible na bang makalabas? Kung hindi dahil sa huling pag-atake ni junior sister gamit ang anting-anting, nasa panganib sana tayo. Kapag lumabas na ang fox na yan, tataas ng malaki ang bilis ng paggaling nito. Sa susunod, junior sister, mas mapapabuti mo pa ang iyong kakayahan at mapatay mo ang fox na yan sa loob ng hola. Inalo at pinalakas ni Mochen ang loob niya, umaasang magiging mas maayos ang susunod na labanan. 6,630. Sa susunod, sa tulong ng junior sister, hindi na makakagawa ng anumang kaguluhan ang fox na yan. Kapag gumaling na ako, papatayin ko agad ang ampon na anak ng maliit na kakompetensyang ito. Mariing ikinumpas ni Horen ang kanyang kamay, ngunit napunta ito sa sugat sa kanyang balikat, dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Sa simula, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi naging problema para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya mapagaling ang kanyang mga pinsala noong panahon ng labanan, na humantong sa maraming pag-iyak, na naging dahilan upang mas maging malala ito kaysa dati. Oo, hindi na ako matatakot sa susunod. Hindi na ako magiging pabigat sa inyong dalawa. Naikuyom ni Cynthia ng mahigpit ang kanyang mga kamao na parang naghihikayat sa sarili. Pagkatapos, biglang nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa hola. Hindi mo ba nakontrol ang atake ng talisman ngayon lang? Medyo nagulat si Cynthia. Nasira ang porma sayon na kumokontrol sa hola, at hindi matatag ang liwanag ng porma sayon. Habang nakatingin siya rito, biglang nagliwanag ng husto ang control array at pagkatapos ay tahimik na gumuho. Umikot at muling umangat ang mga metal na baras. Nakatalikod ang magkapatid na yon sa hola, kaya hindi nila napansin ang abnormalidad na ito. Ang Black-winged three-tailed fox, na nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng hola, ay nakarating na sa rehas na parang multo, na parang inaasahan nitong bumukas ang hola. Hindi ang atake ng anting-anting ang may problema, kundi ang daya ng Black-winged three-tailed fox. Agad na napagtanto ni Cynthia na hindi niya napansin ang detalyeng ito dahil sumisigaw siya ng nakapikit habang umaarte. Dapat ay inatake ng Black-winged three-tailed fox ang control formation habang umaatres ito. Isa nga siyang tusong sorrow. Napaka-metikuloso niya kaya hindi man lang ito napansin ng tatlo. Walang oras si Cynthia para ipaalala sa kanya. Mabilis na nabuksan ang hola, at ang handang tatlong buntot na sorrow ay mabilis na lumabas mula sa kalahating bukas na hola na parang hangin. Sumabog. Hindi na nag-abalang magtago pa si Cynthia. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at isang anting-anting ang sumabog sa ere, na hamarang sa palihim na pag-atake ng three-tailed fox. Kung tungkol naman sa isa pang pangdepensang anting-anting, nasakop nito ang lahat ng tatlo. Sa pagkakataong ito, napakabilis ng reaksyon ni Cynthia na para bang ibang-iba na siyang tao. Gayunpaman, isang hakbang pa rin ang huli nila. Bago pa man ma-activate ang kanilang depensibong anting-anting, ang magkapatid na yon, na nabigla, ay nakaranas ng isang atake mula sa malayong distansya mula sa Black-winged three-tailed fox. 12 ng maliliit at matutulis na itim na espada ang unang tumama sa kanila, na nagdulot ng ulan ng dugo. Mabuti na lang at matalino si Cynthia kaya nagtago siya sa likod nilang dalawa at hinintay na gumana ang depensibong harang. Bahala ka na. Hindi napigilan ni Cynthia ang bomulong. Hindi naman nakamamatay ang mga pinsala ng magkapatid na yon, pero nawala sa kanila ang 70 hanggang 80% ng kanilang lakas sa pakikipaglaban sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi sila makakatulong ng malaki.
Hindi lang siya makakatulong, kundi kailangan din niya si Cynthia para alagaan siya. Labis na nalungkot si Cynthia tungkol dito. Matapos umalis sa hola ang Black Queen Three-Tailed Fox, malinaw na mas mabilis ang pagbangon nito. Dati, tiwala si Cynthia na kaya niyang patayin ang Black Queen Three-Tailed Fox sa loob ng hola, pero ngayon, wala pang 50% ang kumpiyansa niya. Masyadong mabilis ang Three-Tailed Fox, at masyadong laki ang espasyo sa labas ng hola. Nahirapan si Cynthia na habulin ito. Habang tumatagal, lalong lalala ang sitwasyong ito. Maliban na lang kung gagamit siya ng isang malaking talisman sa pag-atake, malamang na makakaapekto iyon sa kanilang tatlo. Sa kabuuan, malabo na ang linyang naghahati sa pagitan ng mangangaso at biktima. Sino ang makakaalam kung kailan ito tuluyang babaliktad? Hindi lang si Cynthia ang nasa problema, pati si Terence ay nasa problema rin. Hindi sinasadyang natagpuan ni Terence ang isang nakatagong pormasayon ng teleportasyon malapit sa hola, at sinimulan niya itong pag-aralan ng may interes. Hindi naman malaking bagay ang magsaliksik tungkol sa mga pormasayon ng teleportasyon, ang demonyong bagay na iyon at si Terence ay parehong kayang magtayo ng mga pormasayon ng teleportasyon sa maiikling distansya, at maituturing silang kalahating eksperto sa larangang ito. Pinaganya ni Terence ang teleportation formation para mas madaling magsaliksik, hindi niya kailangang mag-alala na mateleport palayo basta't wala siya sa lugar. Palagi siyang nagmamadali kapag nakakakita siya ng mga teleportation formation dati, at hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ang mga ito ng malapitan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sina Terence at ang multo. Nakatutok silang lahat sa pormasayon ng teleportasyon, kaya hindi nila napansin na sa labas ng kulungan ng leon, mayroong isang pormasayon ng kontrol na kumokontrol sa bakana ng kulungan. Hindi lang iyon, kundi ang liwanag na kumokontrol sa hanay ay kumukurap-kurap din at tila napakapabagbago. Bagamat hindi ito direktang gumuho tulad ng Black Queen Three-Tailed Fox, malapit pa rin itong gumuho. Senior Ghost, bakit parang may mali sa pakiramdam ko? Isang mahinang babala ang nagmula sa Jade Space, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Anong problema? Huwag kang maingay, abala ang matandang ito. Naiinip na ang lalaki, naiinis na iniistorbo ito ni Terence. Kumaibot ang mga labi ni Terence, nagpapadala ng mga babala ang Jade Space, at tila walang malaking mangyayari. Ikiniling ni Terence ang kanyang ulo. Hanggat hindi siya mamamatay, hindi iyon malaking problema. Pero hindi maganda ang pakiramdam. Kumunat ang noo niya at nagsimulang maghanap. Maaari bang problema ito sa pormasayon ng teleportasyon? Maaari bang mayroong isang uri ng panganib na paparating mula sa kabilang panig ng pormasayon ng teleportasyon, at ang pagpapanatiling bukas ng pormasayon ng teleportasyon ay magdudulot ng panganib? Napakamot ng ulo si Terence. Medyo malikot na imahinasyon lang iyon, pero hindi naman imposible. Sa katunayan, tama ang hula ni Terence. Ang pinagmumulan ng panganib ay talagang sanhi ng teleportation formation. Gayunpaman, ang direksyon na pinanggagalingan niya ay hindi ang kabilang panig ng hanay ng mga teleportasyon, kundi ang likuran niya. Senior Ghost, patayin mo muna ang teleportation formation. Hindi natin alam kung saan nanggagaling ang pinagmumulan ng enerhiya para sa teleportation formation, pero kung maubos ito, baka hindi na tayo makaalis. Pakiramdam ni Terence ay may hindi tama. Huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Kapag halos maubos na ang enerhiya ng teleportation array, maaari na tayong umalis. At mayroon pa ring malaking lugar dyan na hindi pa nagagalugad, at iniisip mo na bang umalis? Ang sumpaman ay binabaliwala lang siya nito, ayaw niya ngang kausapin si Terence. Kumunat ang noo ni Terence. Alam niyang hindi madaling kumbansihin ang molditang ito na nahuhumaling sa mga pormasayon. Hindi na siya nagsalita pa at casual na tumingin sa paligid. Casual lang siyang tumitingin sa paligid, ngunit natigilan si Terence. Mayroong isang control array na kasing laki ng palad sa labas ng kulungan ng leon na kumakain ng anino, at ito ay kumikislap ng mabilis, na parang maaari itong mapatay anumang oras. Senior Ghost, may mali. Tingnan mo ang control formation dyan.
Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, magaling naman talaga siyang formation master, at masasabi niya ang problema sa isang tingin lang. Nabigla rin si Terence nang matuklasan na ang dalas ng Pormasayon ay halos kapareho ng babala sa espasyo ng Jade. Ipinapaalala ng Jade Space kay Terence na sa sandaling mapatay ang Pormasayon, ang layon na kumakain ng anino ng Diyos ay mapapahamak. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.